Napagpasyahan na, ilalabas na ng Estados Unidos ang mga sundalong Amerikano mula Alemanya kasabay ng matinding pampublikong alitan ni Trump at Friedrich Merz. Matapos ang pahayag ng German Canciller na walang estratehiya si Trump para tapusin ang bigmaan sa Iran at pinahiya ng Amerika, sinabi ni Trump na mas mabuting magpuko si Merz sa pagpapatigil ng digmaan ng Russian Federation laban sa Ukraine, kung saan ayon kay Trump ay lubos na hindi epektibo si Merz. At mag-focus din sa pagpapanumbalik ng Germany lalo na sa mga larangan ng migrasyon at enerhiya. Pagkatapos nito, inanunsyo ni Trump na ilalabas niya muli ang mga tropang Amerikano mula Germany. Dito nagsisimula ang pinakakawili-wiling bahagi. Kahit kakaiba man itong pakinggan, maganda ito. Magagandang balita ito dahil may impormasyon na kung saan gustong ilipat ni Donald Trump ang mga tropang ito mula sa Germany. At siguradong hindi ito magugustuhan ng Moscow at ni Vladimir Putin. Ako si Alex Ipichi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video. Magiging lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel ko na Pichi News. Nasa video description ng link. Doon kami agad nagpo-post ng balita kapag may bagong impormasyon. Narito ang balitang ikinabahala ng marami sa Europa. Ang Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika na si Donald Trump ay naghayag na nire-review ng Amerika ang bilang ng kanilang mga sundalo sa Alemanya at sa lalong madaling panahon ay magpapasya tungkol sa posibleng pagbabawas ng kanilang bilang. Ayon sa Bloomberg, ang ganitong pangyayari ay nagpapataas ng tensyon sa relasyon sa isa sa mga pangunahing kaalyado sa NATO dahil sa digmaan sa Iran. Susunod ay isang pahayag mula kay Donald Trump. Pinag-aaralan at nire-review ng Estados Unidos ang posibleng pagbawas ng tropa sa Alemanya at magdedesisyon sila sa lalong madaling panahon. Idadagdag ko rin na lumalabas ang ganitong balita kasabay ng lumalaking hidwaan sa pagitan ng Washington at Berlin. Tinalakay rin ang opinyon o call sa digmaang sinimulan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran sa huling bahagi ng Pebrero. Sa simula ng linggong ito, sinabi ni Kanselor ng Alemanya na si Friedrich Merz na nararanasan ng mga negosyador ng Amerika ang panghihiya mula sa pamunuan ng Iran. Dahil ang negosasyon ay minsang natitigil, nagsisimula o tumatagal, walang palatandaan na matatapos na ang sigalot. Direktang sinabi ni Merz na wala talagang estratehiya si Trump para tapusin ang digmaan at hindi rin siya nagkaroon nito. Sunod, babanggitin ko ang sinabi ni Friedrich Merz noong Abril 27. Ang mga Iranian, malinaw na, ay napakahusay sa pakikipagnegosasyon o mas tamang sabihin, napakahusay silang umiwas sa tunay na negosasyon. Hinahayaan nilang pumunta ang mga Amerikano sa Islamabad at pagkatapos ay umalis muli ng walang anumang resulta. At pagkatapos, pinuna ni Merz ang tinawag niyang kawalan ng estratehiya ng Amerika. Partikular, binanggit ni Merz ang Iraq at Afghanistan bilang babala tungkol sa pagpasok sa mga digmaan ng walang exit strategy. Sabi niya, ganito rin ang sitwasyon na yon. Kinumpirma ni Merz na nais ng Berlin na tapusin agad ang digmaan para maiwasan pang pinsala sa pandigdigang ekonomiya. Ayon kay Donald Trump, hindi raw alam ni Merz ang kanyang sinasabi. Ipinagtanggol ni Trump ang aksyong militar at sinabing ginagawa niya sa Iran ang matagal nang dapat ginawa ng ibang bansa o presidente. Pagkatapos nagpatuloy si Trump sa pang-iinsulto. Narito ang CP mula kay Trump. Ang Chancellor ng Alemanya ay dapat mag-focus sa pagtigil ng digmaan ng Russia at Ukraine kung saan hindi siya naging epektibo, pati na rin sa pagpapanumbalik ng kanyang wasak na bansa, lalo na sa larangan ng migrasyon at enerhiya. At mas kaunting oras ang gugulin sa panghihimasok sa mga aksyon ng mga taong tinatanggal ang banta ng nuklear mula sa Iran na ginagawang mas ligtas na lugar ang mundo, kabilang na ang Alemanya. Bilang tugon dito, bahagyang binawasan ni Merz ang tono at hiniling sa pamunuan ng rehimen sa Iran na agad na itigil ang tensyon at umupo sa negosasyon kasama ang Estados Unidos. CP mula kay Merz. Dapat umupo ang Iran sa negosasyon, dapat nitong itigil ang pagpapaliban, at hindi nito dapat patuloy na gawing bihag ang buong reyon at sa huli, ang buong mundo. Dapat itigil ang programang nuklear militar sa Iran at hindi na dapat magkaroon ng mga pag-atake laban sa Israel at mga kaalyado nito sa Roma. Ngunit ano man ang sabihin ngayon ni Friedrich Merz, dati nang pinagdudahan ni Trump ang bilang ng mga tropang Amerikano sa Alemanya.
Sa unang termino niya, iniutos niyang paalisin mula sa Alemanya ang humigit kumulang 10,000 sundalong Amerikano, isang bansang kaalyado mula pa noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang planong ito, sa totoo lang, ay hindi lubusang naisakatuparan, ngunit gayunpaman, isa itong malinaw na senyales. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 35,000 sundalong Amerikano na nakatalaga sa teritoryo ng Alemanya at ayon kay Trump, hindi ito makatarungan. Pero dito, kailangan nating maghukay ng mas malalim para nga naman, sabi nga nila, hindi agad mawalan ng pag-asa. Ayon sa politiko, si Trump ay gumagawa ng listahan ng mabubuti at masasamang kaalyado sa NATO. At mas nauna pa, isinulat ng Wall Street Journal na bilang parusa sa ilang bansa ng NATO na hindi tumulong sa Estados Unidos sa digmaan laban sa Iran, maaring bawiin ni Trump ang mga tropang Amerikano mula roon at ilipat sila sa ibang mga bansa. Ang mga bansa ng NATO na, sa kabaligtaran, tumulong sa Estados Unidos sa digmaan laban sa Iran. Ito ay ang Polonya, Romania, Lithuania at Gresya. Kaya, kung sakaling hindi niya naintindihan o hindi narinig, uulitin ko na lang para sigurado. Gusto ni Trump na bawiin ang mga sundalo mula sa mga bansang Europa na hindi tumulong sa kanya sa digmaan laban sa Iran, kabilang ang Alemanya. At ipadala ang mga sundalo hindi pabalik sa Amerika, hindi, kundi ipadala sila sa mga bansang tumulong. At ito ay lahat ng mga bansa sa silangan. Ang mga sundalong Amerikano ay lalo pang lalapit sa mga hangganan ng Rusya na siyang nagbabanta sa Europa ng digmaan. Kamakailan lang nalaman na ayon sa plano, maaaring ilipat ng Amerika ang mga sundalo mula sa isa sa mga bansang NATO tulad ng Espanya o Alemanya papunta sa Polonya, Romania, Lithuania at Gresya. Kabalintunan, pinaka-interesado ang silangang Europa na maglagay ng sundalong Amerikano dahil sila ang pinakadelikadong posisyon. Sila rin ay kabilang sa mga bansang may pinakamalaking gasto sa depensa sa NATO. Ang ilang bansa sa silangang Europa ay kabilang sa mga unang nagpahayag ng kahandaang suportahan ang internasyonal na koalisyon para kontrolin ang Strait of Hormuz. Agad inaprubahan ng Romania ang kahilingan ng Estados Unidos na gamitin ang kanilang mga base militar. Mahalaga ring tandaan na hindi basta-basta maaring legal na umalis si Trump sa NATO. Kailangan ng 2/3 boto ng Senado para dito. Minsan na ring inilusot ang ganitong batas at si Marco Rubio ang naglabi noon. Hindi rin pwedeng bawasan ni Trump ng malaki ang tropang Amerikano sa Europa. Dahil noong Disyembre 2025, ipinasa ng Kongreso ng Estados Unidos ang isang amyenda na nagbabawal na bawasan ang mga tropang Amerikano sa Europa sa ibaba ng 76,000 sundalo ng lampas sa 45 araw. Si Trump mismo ang pumirma sa batas na yon. Sa ngayon, mayroong 84,000 na tropang Amerikano na nakatalaga sa Europa, bagamat ang bilang na ito ay palaging nagbabago dahil sa mga rotasyon. Kaya ang tanging magagawa ni Trump ay ang ilipat ang mga tropa sa loob ng Europa. Kaya naman ang paglipat ng tropang Amerikano mula Germany patungong silangang Europa ang pinakamainam na maasahan ng mga Europeo at Ukraine. Ito ang bangungot ni Vladimir Putin. Kaya kapag narinig ninyong gusto ni Trump alisin ang mga tropa mula sa Germany, hindi ito ang masamang balita. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel at i-like ninyo ang episode na ito. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na membership gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.